Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Naku po, si Congressman Joey Uy nagsalita na. Hindi na niya nakayanan itong mga news ngayon at yung mga di umano'y maling mga istorya hinggil sa pagkatao niya. Kasi nalaman natin na na-cancel or annulled yung proclamation niya, it's because hindi siya natural born citizen o Filipino. Ngayon, talagang hindi na siya mananahimik kabibig. Bulgaran kung Bulgara na. Oo, ebidensya kung ebidensya na, lapagan na ng ebidensya. Well, inamin naman ni Abante nga siya ang nagsumite na tawag ito, petisyon na ipakansila itong si Joey Uy. Sa isang interview sa Bilyonaryo, talagang inamin ni Abante nga siya ang nagpetisyon na makansila yung candidacy of COC ni na mapawalang visa ni Joey Uy. At ngayon kabibig, for the first time, naglabas ng statement, official statement, si Congressman Joey Uy. Kasi na-proclaim na si Congressman Joey Uy, I think so, mga kabig. I think proclamation na siya. So ito kabibig, ang statement ni Congressman Joey Uy, babasahin natin. Ano kaya maging reaction ni Benny Abante? Well, ang sinabi ni Benny Abante is meron daw kumontak sa kanya, meron daw tumawag sa kanya at nagpakilala na nagbigay ng impormasyon hinggil kay Joey Uy. So eto na kabibig, ang statement ni Joey Uy, basahin natin ha, kung ano ang laman nito. Official Congressman Joey Uy, so meron talagang Congressman Joey Uy ha, 6th District Manila, serbisyo hindi negosyo. Official statement, nakihan natin. Marami po ang lubhang nabahala at nagkaroon ng kalituhan sa inilabas na resolusyon ng Commission on Elections, COMELEC, patungkol sa di umano'y aking questionabling pagkamamayan. O, yan kasi ang nag-ugat kung bakit ang tawag dito, na-cancel ang kanyang proclamation, na-cancel ang kanyang pagiging congressman sa 6th District dahil sa kanyang pagka-Filipino. Sabi ni Congressman Joey Uy, ipinanganak po ako sa Santa Mesa, Maynila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina ay natural-born Filipino. Oh, so naturalized, baka injecto, tapos isang Filipina. Okay. Kung ang inyong ina ay natural born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, di ba natural born Filipino ka? Oh. Ako po ay Pilipino. Lumaki, nag-aral, nanirahan, nagsilbi, at patuloy akong nagsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsihal ng ilang termino mula pa noong 2004. Hala! Mula 2004, ngayon lang naugkat. Itong, anong tawag dito? Si naturalized Filipino itong si Uy. Hala, grabe naman. Diba? 2004, ngayon 2025. So, grabe. Ilang years. Pero ngayon lang talaga inilugkat, ngayon lang talaga dinismiss ng COMELEC sa panahon ni Garcia. At nagsilbi siya sa Manila bilang konsihal for how many years? Bakit ngayon lang siya nakansila? At bakit nakansila kaya COC? Diba? Nagsalita na po ang mamamayan ng ika-6 na distrito kung sino ang nais nilang maging kinatawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong halalan. Sana naman po ay pakinggan ang kanilang boses. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Ang boses ng taong bayan, siya rin tinig ng kalangitan. Hangad ko lamang ang maipagpatuloy ang mahigit 2 dekadang paninilbihan sa aking mahal na distrito ng Distrito 6 ng Maynila.
So ito yun ha, ito yung official statement ni Joey Uy. Grabe no, matagal na pala siya nanilbihan sa distrito ng Maynila, sa ika-6 na distrito ng Manila, since 2004. Pero bakit ngayon lang na-question yung pagiging Pilipino niya? Na kung saan talagang pinawalang bisa ang COC ni Joey Uy. Marami na nagdaang mga COMELEC chairman, pero bakit hindi ito napansin? Di ba? Nako. Ano kaya ang maging reaction nito ni Benny Abante? Sabi ni Joey Uy, yes, yung father ko is naturalized Filipino, but yung mother ko is natural-born Filipino. Nako, ito ang mga komento ng ating mga netizen. Ito, Congressman Oy, sana po huwag kayong pumayag na agawin ang posisyon nyo. Nagtiyaga kaming pumila, kahit napakainit, makaboto lang. Protektahan nyo po ang botong ipinagkaloob namin sa iyo. Oy. Sabi dito, Hoy, Chairman Garcia, magkano binayad sa ni Pastor Abante at parang magdesisyon ka ng mali. Lumayas ka na sa pwesto mo at maghanap ka ng lugar para sa iyo. From Divine Carvajal. Hindi man ako botante ng Maynila, pero nararapat lang na respetuhin ang ibinoto ng taga Maynila. Ipaglaban nyo po ang tama at nararapat. From Dania Mando. Lahat gagawin para sa kasakiman. Ilang taon nang nanungkulan sa konseho, ngayon tinalo ka Abante at papalitan ka ng kongreso hindi mo matanggap. Yan ba tinuturo mo? Simbahan nyo? Hala Abante. From Torres Apple. Naku. Nagsalita na ang mga netizen din. Ilang beses naging councilor, walang naging problema. Nanalo ng congressman, may problema. Basta kami, Joey Uy, from Marites Mayor. Kung tatanggalin ka ng COMELEC, dapat tatanggalin din nila si Joel Chua, Bongo, at iba pang mga may Chinese na apelyido na nanungkulan ng ngayon sa gobyerno para po ay patas ang laban. Oh. Including Eric Sylvester, Senator. Hala, pati si si Erwin Tulfo. Updates po sa Tulfo Brothers, di ba may ganon din sa issue sila? Bakit tahimik ang COMELEC dyan? Hala. Ang pinakatotoo, panalo po kayo, Joey Uy, ang congressman na distrito sa East. Mas masarap pakiramdam na taong bayan ang naghalal, duly elected, not just appointed. Oh! Yan ang mga komento ng mga netizen. Ito Ito sabi dito. 1935 Constitution, Article 4, Section 1, Page 2, those born in the Philippines islands of foreign parents who, before the adoption of this Constitution, have been elected to public office in the Philippine Islands. 1987 Constitution, Article 4, Section 1, Page 3, those born before January 17, 1973, of Philippine mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority, and Article 4, Section 2, natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth, without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Those who elect Philippine citizenship in accordance with the paragraph 3, section 1, herefore shall be deemed natural-born citizens. Words that need to consider before and deem. From Pogi. Congressman Oy, born year 1963. Congressman Oy, born at Santa Mesa, Manila. Congressman Oy served as Manila 6th District Councilor for 12 years. Bakit na annulled or void ab initio? PS, hindi pa ako marunong sa batas, marunong lang umintindi. Yan ha. Yan ang kanyang statement. So. Ay naku mga kabibig. Nako, paano na yan? 1987 Constitution apply if his mother was still a Filipino at the time of his birth in 1963. If she had already become Chinese by marriage, then this section doesn't apply. If she retained her Filipino citizenship, then he can elect citizenship. Did he elect Philippine citizenship at the age of 18? To elect citizenship, you must declare the election of citizenship, usually via sworn statement. Register it with the Civil Register and Bureau of Immigration. To this upon reaching the age of majority around 18. And ang naturalization ng pamilya noong 1968 ay hindi election. It's a separate process and it means he became a naturalized Filipino, not natural-born. Yes, dapat naging konsehal na pa po pala kayo. Bakit ngayon lang na question ang COMELEC? Matindi talaga itong COMELEC na ito. COMELEC igalang
mo boto ang taong bayan, ano pasilbi ng botohan. Yan ang ilang mga komento ng ating mga netizen ha. Komento nila hinggil sa issue na ito. Well, nagsabi naman ang COMELEC, nilinaw ng COMELEC na hindi pa final ang desisyon sa pag-disqualify kay Joey Uy bilang kongresista. Ang tanong ngayon, sino ang mauupong kongresista sa June 30? Yun na nga kabibig. So, manood tayo ng isang report na kung saan ipinahaywatig dito na hindi pa talaga final. At dapat na bang magsaya si Abante? Pwede naman siyang magsaya, di ba? Pero hindi pa fully 100% magsaya siya. Simon Gualvez ng News 5. Kinansela ng 2nd Division ng COMELEC ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy na kumandidato bilang kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila mahigit isang buwan matapos siyang maiproklamang nanalo sa naturang posisyon. Ang sabi ng desisyon, issue ng citizenship ni Uy ang naging ground o dahilan ng kanyang disqualification. Sabi kasi sa saligang batas, tanging mga natural-born Filipino citizens lamang ang pwedeng maupo sa mga national positions gaya ng kongresista, senador, vice president at pangulo ng bansa. Bagay na kinwestiyon ng petitioner nito na si incumbent Congressman Benny Abante. Sabi kasi niya, hindi naman daw natural-born Filipino itong si Uy, kundi naturalized Filipino lamang. Ang tanong siguro ng marami, bakit naging konsehal din siya ng ilang beses sa Maynila at di naman na-question ang kanyang nationality? Correct. Ang sabi rin ng saligang batas, sa mga local positions, mayor, vice mayor, governor, vice governor at konsehal at mga sangguniang panlalawigan at sangguniang bayan, kahit naturalized Filipino, pwedeng maging manalo or pwede maupo sa naturang mga posisyon. Wala pang formal na tugon ang kampo ni Uy tungkol dito. Pero sabi niya sa News 5, naninindigan siyang natural-born Filipino at nakatakda nilang iapela ang naturang desisyon. Bagay na inaasahan na rin naman ng poll body, lalo't hindi pa naman daw final and executory ang naturang desisyon na nagsasabing si Abante ang nanalo at hindi si Uy. Ang tanong ngayon, sa June 30, kapag hindi pa nadedesisyonan ng COMELEC NBank itong naturang issue ni na Uy, sino mauupo bilang kongresista ng Manila 6th District? Ang sagot, si Uy pa rin. Dahil nga naproklama siya sa naturang posisyon. Pagkatapos kasi ng June 30, mawawala na ng jurisdiction dito ang COMELEC at kung sakaling may magko-question pa rin dyan, iaakit niya na yan sa House of Representatives Electoral Tribunal, bagay na nakatakda rin daw gawin ng kampo naman ni Abante sakaling magipit niya sa oras ang COMELEC NBank tungkol dito. Si Uy pa rin. Nako, may plano pa rin si Abante, mga kabibig. So, tingnan natin kung sino ang mananalo ng dalawa. Kasi napakasakit naman sa part ni Abante na konting-konti na lang ang boto, difference nila ni Uy. Diba? Konti lang, hindi naman millions or thousands. Basta konti lang talaga. So kaya, yan mga kabibig, baka hindi rin, tawag dito, hindi mapapatalo si Abante. Talagang hinanapan niya ng butas at meron siyang nakitang butas. At ipaglalaban din ito ni Benny Abante. So yun kabibig, yun lang ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Do you think sa dalawa, Joey Uy, Benny Abante, sino ang may karapatang umupo bilang bagong congressman sa 6th District ng Manila? I think ang may karapatan na magsalita nito ay ang taong bayan. Yung bumoto, kasi may mga voters din si Abante. May nagsasabing si Abante. May mga voters din si Joey Uy. Sabing si Uy. So, ano kaya ang gagawin ng COMELEC? Maiakyat kaya ito sa Korte Suprema? Ano kaya ang maging hatol ng Korte Suprema? Naku, more on legal basis tayo dito mga kapipi. Kaya maghintay lang tayo sa mga updates. Malapit naman ang June 30, 10 araw na lang, June 30 na, na-proclaim na pala si Joey Uy. Yung nga ang tanong, sinong uupo? Kundi si Joey Uy. Diba? Kasi na-proclaim na siya eh. Nako. Mataas-taas pa itong mga biyaheng ito, yung istoryang ito. So sana lalabas ang
totoong resulta. Ang resulta naman nanalo si Joey O. Ang problema lang is questioning his natural born Filipino ba siya or naturalized Filipino siya. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.